si Russell, veterano, mature, composed. Yeah. We know that he is quick versus dun sa paborito ni Toto. Kid. The kid with a huge talent din. Diba? Oo. From, diba, nung qualifying, akala natin hindi siya makaka-join. Sumalpok yung kotse niya, di ba? Wasak na wasak eh. Kudos sa mga mekaniko ng Mercedes. Kagaling Totoo. FP3 na yun, di ba? Di ba? mamaya na yung qualifying eh. Hindi bukas eh. Mamaya na. Nagtawag ng mga mekaniko sa Banawe. Totoo. Tulungan niyo kami dito. Totoo. Tsaka yung mga, yung mga dumudura sa gulong. Para tignan kung may bumubula. Yan, mga expert. Grabe yun, mga mekaniko ng Mercedes nga. FP3 na yun eh. Hindi biro yun ha. Naayos nila. Tapos, P2 pa. P2 Oh my pa. God. Super pace pa. So, since alam na natin, alam na ng buong mundo, na Mercedes yung favorite na team this season, are we expecting clash between Russell and Antonelli? So para bang magiging ano na naman, magiging Piastri Norris, Rosberg Hamilton? Sa tingin ko, dahil Mercedes yan, at si Toto yan, so far ang galing ng Mercedes eh. Sa Rosberg Hamilton, baka nga medyo natuto na sila, kaya yung Bottas Hamilton nila medyo polite na eh. Correct. Diba? I think hindi ganun kalaki yung chance na magkakaroon ng papaya problems ang Mercedes pag naging super 1-2 itong dalawang to. I agree. Especially Toto, ang galing ng kanyang management skill eh. Siguro sa lahat ng mga team principals, because of his experience na din, being one of the top teams ng Formula 1, alam niya na yung mga do's and don'ts dapat niyang iwasan. And we are fresh from the papaya rules last year. So that's why I think before pa mangyari yon, may gagawin na ang Mercedes Yeah. just to prevent another clash. Totoo. But of course, they need to be competitive. So we are going to expect na yung dalawang drivers ng Mercedes magkakaroon niya ng mga on-track battles. Because pareho silang may mabilis na kotse and Yeah. parehong talented. Yeah, we might see some actions between the two of them, pero I don't think it will go to that extent na makakompromise yung goal ng Mercedes as a team to be the champion. Agree pare. Mercedes pa. Ang laki ng history niya ng ng standard of excellence. Magaling silang mag-manage nga talaga. Tama yung sinabi mo pareng Dax. Tsaka tingin ko given yung status ni Russell at status ni Kim, so far malinaw pa na si George ang deserving na maging number 1 driver naman talaga. Especially sa performance niya noong 2025 din. Kimi, rookie, second year ni Kimi ngayon. Tingin ko, hindi masyadong malabo yung linya between George and Kimi as to who is number 1 and number 2. Hindi tulad nung Lando and Oscar.